Pagkabukas ng automatic doors ng Ninoy Aquino International Airport, hindi hangin ang sumalubong kay Mark. Isa yung pader. Isang pader ng init na may halong alinsangan na tila sumampal sa kanyang mukha ng walang pasabi. Hindi ito basta init. Ito ay init na kumakapit sa balat, nanunuot sa damit, at nagpapabigat sa paghinga. Hindi ito hangin, bulong ni Mark sa sarili, habang agad na namuo ang pawis sa kanyang noo. Para akong pumasok sa loob ng oven. 40 degrees? 70% humidity. Diyos ko, bakit ako naririto? Nasa Zurich na sana ako ngayon, humihigop ng mainit na tsokolate habang pinapanood ang mapayapang lawa. Sa isang iglap, naglaho ang alaala ng organisadong kalsada ng Zurich. Sa harap niya ay ang Maynila, magulo, maingay, at walang patawad. Para itong isang dambuhalang palengke na hindi natutulog. Sa labas ng arrival bay, parang mga bubuyog na nag-aabang ng bulaklak ang mga taxi driver at dispatcher. Sir! Taxi! Sir, saan kayo? Makati? Easy. Good price, sir. Meter plus 50 lang. Boss, dito ka na. Mura lang. Sakay na. Tinignan ni Mark ang isang lalaking lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng kupas na polo shirt na nakabukas ang buton sa bandang tiyan at may nakasabit na puting tuwalya sa leg. Ngumiti ang lalaki. Napaurong si Mark. Ang ngipin ng lalaki ay hindi pantay at may kung anong mansa. Hindi dugo, kundi mansa ng sigarilyo at kape, o marahil ay nanga sa probinsya. Nakakatakot, isip ni Mark. Para silang mga gutom na lobo na nag-aabang ng malalamon. Ang ingay. Ang gulo. Sa huli, itinulak siya ng pagkakataon pasakay sa isang lumang puting taxi sedan. Ang upuan ay may sapin na yari sa kahoy na buto-buto, at ang dashboard ay puno ng mga rosaryo at maliliit na estatwa ng Santo Niño na gumagalaw ang ulo. Sinubukan ni Mark na isara ang bintana dahil sa usok, pero agad siyang pinigilan ng driver. Sir, sorry ha. Sira aircon. Open window na lang, fresh air, masiglang sabi ng driver sabay turo sa labas. Fresh air, muntik nang sumigaw si Mark. Ang usok na ito. Ang alikabok na ito. Fresh air ba ang tawag mo sa maitim na usok na binubuga ng mga jeepney na yan? Usad pagong ang trapiko. Ito ang EDSA. Ang parking lot ng Pilipinas. Sa labas, nakita ni Mark ang samut-saring uri ng sasakyan. Mga jeepney na puno ng palamuti at puno ng pasahero hanggang sa estribo. Mga motor na sumisingit sa kaliwat kanan na parang mga suicidal na insekto. Walang linya-linya. Walang batas. Ang tanging batas ay mauna ang matapang. Tumingin si Mark sa labas. Sa ilalim ng enry, may mga naglalako ng sampagita, sigarilyo, at tubig. Ang mga bus ay siksikan, makikita mo ang mga mukha ng mga pasaherong tila resignado na sa pagdurusa ng araw-araw na bayahe. Kinapa ni Mark ang kanyang cellphone. No service. Walang internet. Walang signal. Nakulong na ako. Huminto ang oras sa bansang ito. Kahirapan, init at alikabok. Tama ang mga kaibigan ko sa Switzerland. Hindi ako dapat pumunta dito. Pumikit si Mark, sinusubukang labanan ang sakit ng ulo na dulot ng init at ingay ng busina. Ang Maynila ay hindi sumalubong sa kanya ng kwintas ng bulaklak. Sinalubong siya nito ng isang suntok ng realidad. Ang realidad ng pakikibaka. Ang realidad na ang buhay dito ay hindi madali. Hindi niya alam, ang kahirapan na ito ang siya ring pipunit sa kanyang pagkatao upang makita ang tunay na ganda na nakatago sa ilalim. Pero sa ngayon, gusto na niyang bumalik sa airport at lumipad pa uwi. Pagdating sa hotel, isang lumang gusali sa gilid ng Maynila na malayo sa kinang ng Makati, ihinalagsak ni Mark ang katawan sa kama. Pagod na pagod siya. Ang kanyang mamahaling lino na suot ay basang-basa ng pawis. Ngunit hindi siya pinagpahinga ng tadhana. Fisisisisisido, namatay ang ilaw. Tumigil ang ugong ng aircon. Katahimikan. Pagkatapos, ang unti-unting pagapang ng init sa loob ng kwarto. Brownout, sigaw ni Mark sa dilim. Seryoso ba ito? Sa taong 2024, nawawalan pa rin ng kuryente sa sentro ng syudad. Paano ako magtatrabaho? Paano ako matutulog? Bumangon siya, sapo ang noo. Kailangan niya ng kape.
Ang aroma ng mga kapehan sa Zurich ang hinahanap ng kanyang ilong. Yung sariwang giling na Arabica beans. Bumaba siya sa lobby. Madilim din doon, tanging emergency light lang ang nakabukas. Coffee. Espresso. Double shot, utos niya sa receptionist na nagpapaypay gamit ang dyaryo. Ngumiti ang staff, sorry sir, brownout po. Walang machine. Pero may coffee kami. May inabot ang staff. Isang maliit na sachet na kulay pula at itim. Nescafe 3 in negatibo 1, sir. Original. Tinitigan ito ni Mark na parang may inabot sa kanyang lason. Ito. Ito ang kape nyo. Puro asukal ito. Creamer at asukal na may kaunting pait. Hindi ito kape. Napalakas ang boses niya. Natigilan ang staff, nawala ang ngiti at napalitan ng takot at hiya. Pasensya na po, sir. Yan lang po ang meron. Padabog na lumabas si Mark ng hotel. Kailangan niya ng tubig. Pumasok siya sa isang sari-sari store sa kanto. Kumuha siya ng bottled water at inilapag ang kanyang platinum credit card sa ibabaw ng garapon ng mga candy. Ang tindera, isang allen na may curler sa buhok, ay tumingin sa card, tapos kay Mark, tapos sa card ulit. Cash lang, sir. Barya lang. Walang ganyan dito. Ito ay international card, sigaw ni Mark, punong-puno na ng frustrasyon. Anong klaseng lugar to? Walang kuryente, walang kape, walang credit card system. Only pesos, sir, matigas na sagot ng ale. Napahawak si Mark sa ulo. Ang kanyang pitaka ay puno ng Swiss francs at euro, at mga credit card na may limit na kaya sanang bilhin ang buong tindahan na iyon. Pero sa harap ng sari-sari store na ito, sa madilim na kalsada ng Maynila, isa lang siyang pulubi. Walang halaga ang yaman niya dito. Hindi siya makabili kahit isang bote ng tubig. Ako ay isang mayaman, bulong niya habang naglalakad pabalik sa dilim. Pero dito, wala akong kwenta. Isa akong dayuhan na tanga. Nagsimulang kumulob. Hindi ito ang kulob sa Europa na malayo at mahina. Ito ay kulob na yumayanig sa lupa. Ang langit ay nagdilim ng husto at bumuhos ang ulan. Hindi ito ambon. Ito ay bagyo. Sa loob ng ilang minuto, ang kalsada na puno ng alikabok ay naging putikan. Ang mga lubak ay napuno ng tubig baha. Tumakbo si Mark. Wala siyang payong. Ang kanyang designer shoes ay lumulubog sa maitim na tubig baha na may lumulutang na mga basura. Diyos ko, ano bang klaseng impyerno ito? Dahil sa takot na abutan ng baha, sumiksik siya sa isang eskinita. Nakakita siya ng isang maliit na istruktura. Hindi ito matatawag na bahay. Tagpi-tagpi ito. Plywood na luma, yero na kinakalawang, at tarpaulin ng mga lumang advertisement ng politiko ang nagsisilbing dingding. Sumilong siya sa ilalim ng tumutulong bubong nito. Hinal na hinal siya. Nanginginig sa lamig at takot. Saan ako napunta? Squatter area ba ito? Pumasok sa isip niya ang mga napanood niya sa balita, droga, patayan, holdapan sa Maynila. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa loob ng barong-barong. Isang anino ang gumalaw palapit sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Mark ang kanyang kamera, bag ang puso niya ay tumitibok ng mas malakas pa sa patak ng ulan. Katapusan ko na. Hoholdupin nila ako. Papatayin nila ako dito at itatapon sa baha at walang makakaalam. Lumabas ang anino sa liwanag ng kidlat. Isang lalaki. Payat, sunog ang balat sa araw, nakasuot ng sando na may butas at puruntong na shorts. May hawak ito sa kamay. Napaatras si Mark. Patalim ba yon? Tubo. Iniabot ng lalaki ang hawak niya. Hindi ito sandata. Isa yung good morning towel. Lumana at manipis, pero malinis at tuyo. Sir, punas ka. Basa ka na, sabi ng lalaki sa barok na English. Walang halong masama sa boses nito. Kinuha ni Mark ang towel. Tuyo ito. Mainit pa, parang galing sa plansa o sa pagkakatago sa bowl. Sininyasan siya ng lalaki na pumasok. Pasok, sir. Baha sa labas. Delikado. Nag-aalinlangan si Mark, pero ang lamig ay tumatagos na sa buto niya. Pumasok siya. Sa loob, isang maliit na kandila lang ang nagbibigay liwanag. Ang sahig ay hindi semento, kundi lupa na tinambakan o di kaya ay kahoy na umaalog bawat hakbang.
May mga timba sa bawat sulok na sumasalo sa tulo ng ulan mula sa bubong. Ting! 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 Sa gitna ng kwarto, may isang maliit na mesa. Nakahain ang hapunan. Isang malaking bandehado ng kanin, bukid-bukid ang dami, at sa gitna ay may 3 pirasong tuy, dried fish, at isang mangkok ng sabaw ng sinigang na halos puro kangkong lang at sabaw. May asawa ang lalaki at 2 maliliit na bata. Nakatingin sila kay Mark nang may pagkamangha. Kain po, sir, yaya ng babae. Kumuha siya ng pinggan, plastik na plato na may disenyong bulaklak, at nilagyan ito ng maraming kanin. Kinuha niya ang pinakamalaking piraso ng tuy at inilagay sa plato ni Mark. Nagkatinginan ang mag-asawa at ang mga bata. Alam ni Mark na yun lang ang ulam nila. Ang natira para sa pamilya ay 2 maliliit na isda at sabaw. Pagkakasyahin nila yon sa 4 na tao. Napalunok si Mark. Sa Zurich, ang isang hapunan niya ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Steak, wine, cheese. Pero kahit kailan, hindi siya nakaramdam ng ganitong klaseng hiya. Akala niya ay pulubi ang mga taong ito. Pero ibinigay nila ang pinakamagandang bahagi ng kanilang pagkain sa isang estranghero. Ako ang mayaman, isip ni Mark habang nangingilid ang luha. Pero dito, ako ang dukha. Sila ang mga hari na may ginintuang puso. Kumain siya. Ang alat ng tuy at ang asim ng sinigang ay humalo sa kanyang luha. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Tapos na silang kumain. Tahimik sa loob ng barong-barong, tanging ang patak ng ulan at ang huni ng mga palaka sa labas ang maririnig. Lumapit ang 2 bata kay Mark. Tinitigan nila ang kanyang braso na may balahibong kulay ginto. Hinawakan ito ng isang bata na mamangha. Dati, mandidiri si Mark. Iisipin niyang marumi ang mga batang ito, puno ng bakterya. Pero ngayon, ang dampi ng maliliit at magagaspang na daliri nila ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Inikot ni Mark ang paningin sa bahay. Plywood na dingding. Sahig na lupa. Pero sa isang sulok, napatigil siya. May isang maliit na altar. Sa ibabaw ng isang kahon na tinakpan ng mantel na lace, nakatayo ang estatwa ng Santo Niño. Nakasuot ito ng pulang kapa at koronang ginto. Sa tabi nito ay may estatwa ng Virgin Mary. May mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakasabit sa leg ng mga ito. At sa harap may nakasinding kandila. Ang bahay ay tumutulo ang bubong. Sila ay walang maayos na damit. Pero ang altar, malinis. Maayos. Walang alikabok. Tila ba ito ang pinakaimportanteng bahagi ng kanilang buhay? Bakit, tanong ni Mark sa sarili. Bakit inuuna nila ito kaysa sa tiyan nila o sa bubong nila? Inabutan siya ng lalaki ng isang tasa ng mainit na tubig na may salabat, gingertiya. Sir, mainit. Para sa lamig, sabi ng lalaki. Ngumiti ito. Kulang-kulang ang ngipin, pero ang ngiti ay umaabot sa mata. Walang halong pagpapanggap. Hindi tulad ng mga ngiti sa hotel sa Europa na binabayaran. Sa ngiting iyon, nakita ni Mark ang sagot. Ang yaman nila ay wala sa bulsa. Nasa pananampalataya. Nasa pag-asa. Mali ako, bulong ni Mark. Hindi mahirap ang Pilipinas. Pera lang ang kulang nila. Pero ang kaluluwa nila, sobra-sobra. Kinabukasan, iniwan ni Mark ang ingay ng Maynila. Hindi na siya sumakay ng eroplano. Gusto niyang makita ang totoong Pilipinas. Sumakay siya sa bus papunta sa malayong probinsya sa norte. Hindi ito aircon bus. Ordinary bus lang. Bukas ang bintana. Siksikan. Sa isla ng bus, may mga nakatambak na sako ng bigas, mga kahon na may tatak na balikbayan box, at may pasahero pang may dalang manok na panabong. Sa tabi niya, may lola ng umunguya ng nganga, betelnut, o di kaya'y simpleng mani. Wala nang ipin ang lola, pero nung nagtama ang paningin nila, inisyan siya nito at inalok ng Skyflakes crackers. Umalis ang bus. At kasabay ng usok, nilisan nila ang syudad. Dumaan ang mga oras. Ang mga gusali at billboard ay napalitan ng mga palayan. Kulay luntian hanggang sa abot ng tanaw. Mga bundok na tila natutulog na higante. Mga kalabaw na nagpapahinga sa putikan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay hindi na amoy usok. Amoy lupa. Amoy damo. Amoy ulan. Ang ganda, bulong ni Mark.
Dati, ang alikabok sa probinsya ay tatawagin niyang dumi. Ngayon, nakikita niya ito bilang bahagi ng buhay. Huminto ang bus sa isang maliit na bayan. Isang lumang simbahang bato ang nasa sentro, pamana pa ng mga Kastila. Lumot na ang bumabalot sa pader nito, pero nakatayo pa rin ng matatag. Naglakad-lakad si Mark sa bayan kinabukasan. Mainit pa rin pero presko ang hangin. Sa isang maalikabok na kalsada, nakita niya ang isang grupo ng mga bata. Nakauniporme sila papasok sa eskwela, puting polo at asul o berdeng shorts palda. Malinis ang damit nila, plansado. Pero nang tignan niya ang paa nila. Tsinelas. Ang iba, sira na ang tsinelas. Ang iba, nakayapak habang bitbit ang tsinelas para hindi mapudpod. Naglalakad sila sa mabatong daan. Si Mark, suot ang kanyang $200 hiking boots, ay nasasaktan pa rin ang paa. Sila, tumatakbo. Nagtatawanan. Naghahabulan. Nakita siya ng mga bata. Inasahan ni Mark na hihingi sila ng pera. Hey Joe. Money, iyon ang sabi ng mga guidebook. Pero huminto ang mga bata. Ngumiti. At sabay-sabay na nagsabi. Good morning po. Kumaway sila at tumakbo na palayo. Ang mga tawa nila ay parang musika sa hangin. Naalala ni Mark ang pamangkin niya sa Zurich. Naglupasay ito sa sahig dahil hindi nabilhan ng bagong iPhone. Ang mga batang ito. Walang ipad. Walang laruan. Minsan wala pang tsinelas. Pero mas masaya sila. Sino ang tunay na mahirap, tanong niya ulit. Kami na hindi makontento sa bundok ng gamit. O sila na masaya sa simpleng takbuhan. Sa ilalim ng puno ng akasya, may nakaupong matanda. Si Lolo. Humihitit ito ng sigarilyo habang nakatanaw sa palayan. Tumabi si Mark. Bilang journalist, gusto niyang tanungin kung paano sila nabubuhay sa hirap. Lolo, simula ni Mark gamit ang natutunan niyang tawag sa matanda. Wala kayong ipon. Walang health insurance. Walang kasiguraduhan ng bukas. Hindi ba kayo natatakot? Huminga ng malalim ang matanda, ibinuga ang usok at tumingin kay Mark. Ang mata nito ay malalim parang balon ng karunungan. Iho, sabi ng matanda sa wikang naintindihan ni Mark. Ang bukas ay bisita na hindi pa dumarating. Bakit ko po problemahin ang bisitang wala pa? Ngayong araw, nakita ko ang pagsikat ng araw. Ngayong araw, may laman ang tiyan ng mga apo ko. Ngayong araw, humihina ako. Mayaman na ako ngayon. Natigilan si Mark. Sa Europa, lahat ay tungkol sa plan for the future. Insurance, pension, investment. Nakalimutan nilang mabuhay sa ngayon. Ngumiti ang lolo. Ang taong takot sa bukas, hindi nabubuhay ngayon. Kami dito, basta may kanin, hati-hati. Basta may hininga, may pag-asa. Bahala na ang Diyos. Hindi ibig sabihin nun wala kaming gagawin. Ibig sabihin, nagtitiwala kami na hindi kami pababayaan. Boom! Parang sumabog ang utak ni Mark. Siya ang takot mamatay, kaya takot siyang mabuhay. Ang matandang ito, handang harapin ang anuman. Hinatid siya ng anak ng tinuluyan niya, si Jimboy, John, papunta sa terminal ng bus gamit ang tricycle. Pagbaba, kumuha si Mark ng 5,000 piso. Malaking halaga na ito. Inabot niya kay Jimboy. Kunin mo. Thank you. Tip ko ito. Tiningnan ni Jimboy ang pera, tapos ibinalik ito kay Mark. Seryoso ang mukha nito. Sir, hindi po kami mukhang pera. Bisita namin kayo. Ang bisita, regalo ng Diyos. Masaya kami na nakita nyo ang lugar namin. Hindi namin kailangan ng bayad para maging mabait. Para siyang sinampal. Akala niya mabibili ng pera ang lahat. Akala niya lahat ng mahirap ay naghihintay ng limos. Ang dignidad ni Jimboy, na nakasuot lang ng shirt na may print ng basketball team, ay mas mataas pa kaysa sa lahat ng C na nakilala ni Mark. Sumakay si Jimboy sa tricycle at kumaway. Ingat, Sir Mark. Balik kayo sa Pilipinas. Kinuha ni Mark ang kanyang notebook. Ang dating pamagat na The Poverty of the Philippines ay kanyang binura. Giniit niya ang ballpen hanggang sa mapunit ang papel. Nagsulat siya ng bago, ang lupain ng mga taong mayaman ang puso. Early departure area. Malamig na ulit. Aircon.
Malinis. Balik sa sibilisasyon. Narinig niya ang tawag para sa boarding. Babalik na siya sa Zurich. Sa lugar na laging may kuryente, laging mabilis ang internet, laging tama ang oras. Pero wala doon si Jimboy. Wala doon ang lolo sa ilalim ng akasya. Wala doon ang pamilyang naghati sa 3 tuy. Pumatak ang luha ni Mark. Hinubad niya ang salamin at pinunasan ito. Hindi siya umiiyak dahil naawa siya sa Pilipinas. Umiiyak siya para sa sarili niya. Babalik siya sa mundo ng mga robot, mundo ng mga taong ang Diyos ay pera at oras. Isinulat niya ang huling linya sa kanyang journal. Sabi nila na pag-iwanan na ang Pilipinas. Mali sila. Hindi sila nahuli. Sila ay nagpaiwan upang bantayan ang mga bagay na nakalimutan na nating lahat, ang pagiging tao, ang pagdamay at ang ngiti sa kabila ng bagyo. Lumipad ang eroplano. Sa ibaba, nakita niya ang mga ilaw ng Maynila na parang mga bituin sa lupa. Paalam, Pilipinas. Hindi kayo kailangang kaawaan ng mundo. Ang mundo ang kailangang matuto sa inyo kung paano ang tunay na mabuhay.